Okay, magandang gabi mula sa White Mesa. Kilala nyo na Tito ng White Mesa. Kasama ko nga pala si... Siyempre, nandito si Klaus. Alam nyo na. So, excuse me. So, nandito ulit kami sa Hidden Mountain Spot. Sa... Alam nyo na. Nga pala, ano to, kahit saan podcast, episode 21 kung di ako nagkakamali. So, ayun. Okay, may aso sa likod. Ay, Ayun. ayan na nga. Ano yun? Ang dami nila. Marami? Dalawa, oh. Saan? Ang lalaki pa, tol. Anyway, hindi naman kami papansinin yan, no? Daan lang kayo dyan, guys. First time ko ma-encounter. Ako din eh. Kanina yung daga, sabay ngayon aso. Kanina. Ulit eh. Ano Nandito nga tayo sa wilderness talaga. Nandito tayo sa Kakahuyan, sa Hidden Mountain Spot. Aso kasi, di ba, sa Macau, wala namang, asong gala. Oh, bihira. Bihira. So, sila ang tunay na wild dogs. Sila talaga. Pero nauotik ako, baka biglang dumamba, tumayo. Kaya nga, eh. Kulit. Meron pa. Ipaparating pa, guys. Gagi, dami nila. Tumatae, oh. Ang kulit. Ang Bakit ganda dito pa, no? Hahatawin namin kayo pag ano. Na-interrupt nyo kaming nakastart na yung Oo, podcast. Alagagi, dito pa sila nagtaihan. Tika ba pwestuhan talaga ng taihan to. Hindi lang isa eh. Oh. Kaya nga, huwag na lang natin din pansinin. Kaya natin sila. So anyway, yun nga. Tag dito. Nawala ako dun sa taas. Kasi yung mga wild dogs, so, last na tawa nyo. Ano yung ba't matahol pa isang gara? Gagi. Alerta lang tayo, guys. Anyway. Dog bite. Ang kulit eh, no? Tamang trip yung mga aso dito. Akala ko kami lang nagtitrip dito. Tamang akit din sila. Actually, na-encounter nga namin siya one time. Doon pa lang sa baba. So, talagang kahit yung kasama ko. Ay, di naalala mo, di ba nung bumaba tayo may dog food? Oo. Meron nga. Pero nung una kasi, wala talaga. As in, dire-diretso ka lang paakyat. Tao, hindi nga kami nadadaanan. Lately ko nilang din na-experience yung gano'n na ano. Oo. Ayun, aso, daga. Diba? Ang galing ng wilderness talaga. So yun, no, maiba tayo. Ang ano namin kasi ngayon talaga, kanina pinag-uusapan namin ni Klaus, sabi nga, grabe yung gera nangyayari sa mundo ngayon, guys. So kung nasang lupalop man kayo ng mundo kahit hindi Pinoy, if you're watching this video, I hope everyone is safe and fine, especially with the war going on all over the world, no? So yun nga, I wish you the best at please be safe, lalo na sa mga kapwa natin Pinoy na malayo sa yung mga sa pamilya, OFWs natin. na nandun sa Middle East, no? So mag-ingat kayo as much as possible kung may pagkakataon na makauwi kayo ng Pilipinas, though alam kong mahirap dahil sarado ang mga airport dyan sa sa Middle East eh. Pero kung may pagkakataon kayo na makakauwi kayo, umuwi muna kayo sa bahay, sa Pinas. Huwag nyo munang ipagpalit yung safety nyo sa kikitain nyo, no? So, yun. Anong palagay mo sa ganyan, tol? Bawa, yun nangyayari ngayon. Kasi, tol, hindi naman na simpleng quarrel to. Kumbaga, bombahan na yung nangyayari, tol eh. Hindi parang 9/11 yung atake kasi bigla eh. Parang walang plano, walang ano. Tapos galing sa kilalang bansa, malaking bansa. So, ikaw, anong pananaw mo sa ganun? Like, for example, sa war in general, like, anong pananaw mo sa, kung halimbawa, ikaw yung Amerikano? Kasi, ang story niyan, kaya nila binomba na ang Iran. Hindi pa meron pang yung nauna eh. Like yung binomba nila yung nuclear facility sa Iran. 'Di ba parang 3 months ago, 4 months ago yun, 'di ba? Anong pananaw mo sa ginawang move ng Amerika na kaya daw kasi nila binomba yun kasi nagkaroon sila ng intelligence na marapit ng makabuo ng nuclear bomb ang Iran. So kaya nila binomba dahil nga precaution, kumbaga bago pa sila makabuo,
inunahan nila para hindi nila matuloy. So, sa tingin mo, tol, tama ba or naniniwala ka ba na yun talaga yung dahilan kung bakit nagsimula yung bombahan na yan? Para sa akin tol, ano na yan eh, meron na ring mga ano yan eh, past issue, pas na hindi pagkaintindihan. Pero yung sa Intel part, sana totoo. Tsaka siguro mabigat din talaga yung nasabi niya, kaya na-trigger yung Amerika para gawin agad yung yung action agad. Like, agad-agad pinasabog nila eh. So, para sa akin siguro may pine-prevent lang sila na pwede pang mangyari kung saan pagagamitan Totoo. yung na yun. So siguro baka iniwasan lang ganun. Natapat na si Trump eh. Oo, tol. Ano yun, Si tol? Trump Hindi, kumbaga pag sinabi niya at hindi ka nakipagkasundo sa deal, talagang tutuluyan ka ni Trump. Kumbaga, hindi siya passive na presidente. Talagang pagka uunahin niya talaga yung tao nila eh. Kumbaga, pagka threat ka o delikado ka sa mundo, talagang papatayin ka niya eh. Tsaka maraming binaypas si Trump na gawin yun. Kumbaga, parang International law, di ba? Mga world ganun. government yung pwedeng magsampa ng kaso sa kanya sa ginawa niya, pero hanggang ngayon wala pa naman na parang ikulong si Trump. Kasi 'di ba naalala mo yung unang term niya, 'di ba? May pinatay sila na general ba 'yun? Ewan ko. Kung nabalita mo. Ewan ko, basta high ranking official sa Iran din. Yung pin-point missile attack nila nasa convoy ng sasakyan. Sipin mo kaya nilang gawin 'yun, tol. Kung gusto ka talagang patayin ng Amerika, kaya ka nilang patayin eh. Pero lupit lang din, no? Kasi parang tag dito yung namimim ngayon, yung parang sa North Korea. Siya yung naghahanap talaga ng gera. Oo, tapos parang alam mo yung ready. Parang si na masingit ko lang, siya yung ready sa gera. Tapos parang hindi siya inaaya. Tapos Alam mo yung mga yung feeling ko yung mga bansang ngayon naghihintay lang talaga ng pagkakataon para alam mo yun, world dominance eh. Pero siguro dun sa Intel, matindi rin siya kasi kung parang hindi ka naman din nga magti-trigger na parang sirain na natin to, bombay na natin to. Nandito lahat sila sa kwartong to. Kasi kung hindi rin sila sigurado eh. Tsaka na-determine yan na pagsama-sama niya yung high-ranking official sa isang kwarto lang, isang bombaan lang, ang dami nilang Napatay, no? Napatay. Parang grabing intel na yun na parang Yung timing, no? Oo. Tsaka tuloy isipin mo, parang ilang taon na yun nakatira dun sa sa bansang yun. Kumbaga, anytime, ibig sabihin pala, anytime all throughout these years, anytime na gusto nilang tapusin ka nila. Kumbaga, wala lang silang matibay na ebidensya, no? Tsaka isipin mo, tol, no, parang naniniwala ako, tol, eh. Feeling ko, may bukod sa intelihensya nila kung paano man nila nakakalap yung information nila, pwedeng CIA or ibang pero feeling ko talaga, tol, may espiya dun sa loob eh. Meron. O kung hindi man espiya, merong whistleblower sa Iran na para makalik yung ganong klaseng ng intelihensya. Kasi isipin mo yung sa nuclear, di ba? Parang sa bagay, natunugan lang nila na tangina, malapit na mabuo yun. Parang bombayin na natin. Pwedeng may nagsabi na, guys, eto na sila, malapit na to, kailangan nyo na umaksyon. May tao sa loob yun, tol. Oo, kasi parang isipin mo na lang, una pa lang naman may research facility na malaki na bagong ginawa. Pwede na nila pasabugin yun para wala nang mabuo eh. Pero yung timing na ginawa nila. Tsaka nung binomba nila yung nuclear facility na yun, tol, nasa ilalim ng lupa yun. Sipin mo, para meron silang ganong klase ng, kung tawagin nga nila, bunker busting missile, parang gano'n. Kumbaga, kayang tumagos sa bunker kahit nasa pinaka, alam mo yun, ilalim. tangina, grabe yung firepower ng American. Alam mo yung, kaya siguro isipin mo, kung tutuusin, pwedeng umalma ang China tsaka Russia, pero parang tangina, mainit ulo ni Trump, parang wag tayong kasi sumama lately muna. may issue yung China tsaka yung America. Kasi nga 'di ba pinatanggal lahat nung mga products sa lahat tsaka yung made in tariff. China. Parang ganun. Pero isipin mo nga, 'di ba? Kumbaga, ngayong napikon na rin ng Amerika, parang kahit sila mismo parang back off muna eh. Kasi merong balita doon na parang nag-i-initiate ng peace deal ang China sa Iran tsaka sa Amerika. Isipin mo, para 'di ba nung nakaraan, 'di ba parang
puwersahan yung mga pakikipag-deal ng China, pero pagdating dun sa aspeto na yun, parang gusto nila payapang. Kaya pa, oo. Kumbaga alam din nila na pag tinuyo talaga Amerika, pag ang makukulit kayo ha, ayaw nyo talaga makinig o eto. Doon Diba? talaga naman tinitinggalan kasi ang ano. Para sa akin hindi lang syempre, nung bata, di ba, iba yung tingin mo sa Amerika, parang US. Di ba, parang iba yung tunog, iba yung ano, iba yung buhay, iba yung ano. G.I. Joe nga. Isipin mo na nga lang, tol. Hindi, may nalalaglag mula sa taas. Mga down-down lang siya. Hindi, ayun na naman parang dagta. Ano nga kami? Into the nature. Nasa ano kami? Man versus wild. So, asa na tuloy tayo, nawala tayo sa ano. Yung sa peace deal. Ayan, peace deal. China sabay yung ano. China at ang Amerika. Pero hindi sila naggera, no? Alam din ng China, pero malakas din ng China. Malakas din ng China, pero parang feeling ko hindi pa sila Yeah. hindi pa sila ready na parang talagang as in okay, pangpalag na All talaga out tayo. gera. Parang sige, parang sasabay na tayo diyan, palag na tayo, parang ganun. Amerika, nandyan pa rin lahat eh. The dream place pa rin. Para sa akin, the dream place pa rin yung Amerika. Isipin mo nga, tol, tangin na yung 1,000,000 natin, $20,000 lang sa kanila. Tapos isipin mo nga, 'di ba? Parang times sabihin mo na lang times 55. Tangina ng piso 55, 'di ba? Alay ng difference. Tsaka yung mga nagrereklamo na 'di ba? Sabi nga nila nagkakaroon ng tumataas yung mga presyo ng bilihin. Ganun talaga, price of war 'yun eh. Kumbaga, sabihin natin totoo, no. Pero magpasalamat na rin siguro tayo kasi mas malaki yung threat na mangyayari kung di siguro ginawa ng Amerika yun. Kung pinalagpas lang nila na, alam mo yun. Kasi mahirap, delikado tol. Di naman sa isa ako sa sang-ayon na hindi talaga dapat magkaroon ng nuclear power ang Iran. Ang Iran, no? Kasi yung wala nga silang nuclear bomb capability, tangina grabe na sila di ba? Makagawa, no? Kumbaga, alam mo yun, paano pa pag merong, bagas para ka ng hostage niyan na kailangan mo makinig sa Iran, kundi wala silang pakialam, papaputokin nila to. Kasi hindi, kahit pa paano, China, India, America, tsaka Russia, kahit may mga nuclear bomb yan, kumbaga, Talagang no? lang talaga siya, just At in case peace, lang. just in Just in case lang. Pero ang Iran, tol, pag nakahawak, Nagtitrigger eh. tol, pagka nakahawak ang Iran ng ganyan, parang tangina anytime na mag-trip yan, tangina, lalo na, 'di ba, for the past 40 years, 'di ba? Alam mo bang may araw ang Iran na sineselebrate nila yung parang Death to America. Sipin mo, kumbaga meron silang isang araw sa isang taon na parang holiday na gano'n na ang china-chant nila is Death to America. Kaya isipin mo, tol, yun nga yung sinasabi ng Amerika na tangina, hindi payapa yan. Saan ka naman nakakita ng bansa na talagang ang chinachan, Death to America. Death to America. So pagka nakahawak, talaga eh. isipin mo, kung makahawak ng nuclear yan, syempre tangina gaganti yan sa ilang taon nila na tangina, hindi sila makapalag sa Amerika, di ba? Once na makakuha sila niyan, baka nga pagkakuha lang ngayon, next week paputokin na agad nila sa Amerika. Tsaka buong bansa na yung nagkakasundo-sundo na gawin natin to. Diba? Oo. Tsaka isipin mo, yun na yung goal ng bansa eh. Makabuo. kasi parang feeling ko mangyari niyan, isa lang magpaputok ng nuclear bomb, tol. Wala na yan. Oo. Magpuputo ka na ng nuclear bomb yan, labasan tol. na Kasi ang delikado kasi sa nuclear bomb, guys, sa mga hindi nakakaintindi. Hindi lang naman bomba yan nasasabog eh. Ang mahirap diyan kasi yung yung tag doon, yung hazardous na chemicals niyan pagkatapos sumabog niyan. Yung sa Hiroshima nga, 'di ba? Yung mga taong nandoon nalason o kaya na-deform yung katawan. Yung akala mo yung mga naging alien yung katawan, tapos merong pagka once na naputukan yung area na yun ng nuclear bomb. Yun, inhabitable yun for parang ilang dekada. Oo, pati yung kumbaga hindi mo siya pwedeng tiran, hindi niyo pwedeng puntahan yun kasi hazardous area yun. Yung mga chemical niyan bago raw mawala more than a decade. Oo, 'di ba? Pero 'di ba yung nabalita nakaraan, ewan ko kung saang bansa yun yung naputukan nga ng nuclear bomb. Ewan ko basta sa Japan ata yun eh. Na after ilang years, nakakala nila inhabitable na inhabitable siya sa tao, pero yung area doon gumanda.
Oh. Kasi nga, kumbaga, hindi napupuntahan ng mga tao. Napupuntahan, Kumbaga, preserved. lumago. Oh. Tapos yung mga hayop daw, parang mas malalakas, ganun. Kaya nga, pero, yun yung risk nun. Buti sana kung bobombahin ka lang. Kaya nga, tsaka isipin mo tol ngayon na binibenta na yung sakit. Mm. Ewan nga natin, hindi ko masabi, COVID. Mm. Malay mo, Talagang bentaan na kasi man-made may, talaga yun eh. may naka-ready yung gamot. Oo. Di ba? Parang kung doon sa bomba na yun nakapalakip, malaki talaga Bukod peste sa na oo, may sakit may pa sakit na ano. pa. Hindi mo alam kung ano Kakalat na sa hangin, 'Di ba? Kumbaga, ang main point niyan, sabi ko nga, isa lang magpaputok niya, lahat magpapaputok. Isipin mo, ano yung, syempre dadali ng hangin yan. Kung sa iba't ibang parte ng mundo paputokin yun, tangina. Talaga, maraming Saan ka pupunta? Oo, tol. Buti sana kung bomba lang yan, bag. Okay, maswerte ka kung nabuhay Sanang ka. safe haven, no? Oo, maswerte ka kung nabuhay ka. Ang problema nun, tangina, wala na. Yung lugar na yun, hindi pwedeng puntahan ng tao yun for a long while. 'Di ba? Teka lang, tol. Di ko naman sa inaano, pero tayo, Pilipinas, meron ba tayo nuclear? Wala, tol. Parang Di ba tayo kayo wala. Kasi unang-una, yan bago ka makapagsimula ng programa na gumawa or mag-produce ng nuclear, yan, pagbobotohan ng mga superpower yan, kung dapat ka bang kung okay lang na magka-nuclear capability. Kaya nga 'di ba Iran, hangga't maaari hinaharang nila hindi pwede magka-nuclear ang Iran. Di isipin mo na lang tol, natatawa ako dun sa mga nagrarally. Kaya ayoko na nag-Facebook talagang deleted na yung Facebook ko. Pero paminsan napapasilip ako. Kita ko yung mga Pilipino nagrarally na against sila sa Amerika kasi nga nag-start daw ng war. Parang gano'n. Hindi natin masabi, pwedeng oo, pwedeng pero hindi. ang layo na tol para bilang Pilipino, hindi ka naman mamamayan ng dalawang bansa na parang makikityoso ka pa rin. Tayo mabisit si Trump sa atin, bomba din tayo. Parang huwag na tayo mag-trigger, parang lalo na yung sa may China. Galit na galit sila sa China. Pero di nila alam halos lahat ng gamit ng Pilipino. Galing sa China. Tsaka sa China malapit ang Pilipinas. Tsaka yun ngayon parang kung mag-i-start ng gera ang Pilipinas laban sa China, Wala. 3% lang ng China yung gagamitin. Mabubura yung kalahati ng Pilipinas. Tsaka daw sabihin mo ng may backup. Pero yung suporta ng Amerika, hanggang ang layo pa niyan kabilang parte ng mundo yan. Tsaka ito yan, hindi naman sa babakapan ka lang yan, susuportahan ka lang yan hanggang sa kaya niyan. At kung hanggang sa tingin nilang kaya nyo lumaban. Kasi nakita mo nga nangyari sa Ukraine, di ba? Nung una, di ba, parang suporta sila. Sige, suporta. Pero nakikita lang medyo patalo, biglang Kalas hindi naman kalas totally. Kumalas, di ba? Tapos parang nagtipid ng tulong. Tapos syempre pera yan, tinitingnan nila kung talagang worth it Resources din. Resources din yan. Kung maubusan. Pero yun naman hanga ako sa Ukraine. Hanggang ngayon, may gera pa rin naman sa Ukraine tsaka sa Russia. Hindi pa rin tumitigil guys ha. Kumbaga mainit lang ngayon Middle East pero may gera pa din dun. So kumbaga yun ang maganda, dapat though hindi kayo apektado or hindi tayo apektado directly ng gera, dapat maging aware kayo kasi anytime di natin masabi, wag naman sana tangina magka world war. Dapat aware kayo, hindi yung tangina nagkakaano tsaka pa lang kayo magigising kayo na anong nangyari ba talaga? Dapat listo kayo sa ganyan, dapat nanonood kayo ng world news. Lalo na ganyang gera, hindi nyo masabi. Kasi nga, wala pa nga sa atin yung gera, apektado na Kumbaga, yun na hindi pa nga tayo directly involved, di ba? Kumbaga, sa oil pa lang, tol. Ramdam talaga yun. Kung ano, di ba? Pero the price of war nga yun. Pang-araw-araw na ginagamit, tataas ng ganun. Price of war talaga, tol. Kaya nga, di ba, sabi nga ni Trump sa isa sa mga interview niya. Kasi sinusubaybayan ko talaga. Kasi dyan ako mas nakasubaybay. Kasi parang alerto ako naman mangyayari. Siyempre, OFW tayo. Wala naman tayo sa bansa natin. Ano man, matunugan mo na talaga magkakagera na. Tanga na uwi akong Pilipinas. Hindi ako magpapaiwan dito. Tapos may gera. Hindi siguro. Tanga na, mamamatay ka dito. Kung di ka mamamatay sa bombaan, mamamatay ka sa gutom. Totoo yan. Diba? At least sa Pilipinas, at least alam mo na sa home court ka, makakadiskarte ka. Grabe rin, no? Apekto ng gera. Bilib din ako sa kanila. Yung, though nabasa ko na rin naman siya sa social media, pero ang mga bansa daw napakalaki ng pera para sa gera, pero para sa
Sa, sa sariling bansa, hindi nila daw may provide. So, napaisip ka rin. Eh, no? Pero, oo, at the maraming mahirap sa ano. Maraming homeless sa Amerika. Pero eto yan, tol. Isipin mo mabuti. Gets ko yung punto eh. Pero napapaisip din ako. Kumbaga sa patas na pag-iisip. Kaya nga may mga defense budget na para sa ganyan eh. Kasi Okay. for the greater thing eh. Kumbaga pwede lang, ang katwiran nila dyan, hindi naman natin kasalanan lahat kung bakit may mga homeless, Oo. let's say. Or may mga poor. Minsan, desisyon ng tao yan eh. At least itong budget na to, napupunta sa alam nating depensa ng Bansa. Oh, na para hindi anytime, masakop parang, yun, no? parang ito, parang sa mga ganyang instances. Oo. Doon na pupunta na, tingnan mo, tama naman. hindi sila magapi-gapi. Kumbaga, matapang sila. Kasi Matapang, nandun yung pera nila eh. Di ba? Kahit sa Balance bansa. lang. Kailangan mo taasan yung security mo para Oo. hindi ka talaga mapasok. Kaysa naman, Okay, win-win. kaysa naman mag-provide nga tayo sa lahat ng homeless sa buong bansa natin. Tangin na magkaroon naman ng indulto na ganito. Oo. Wala tayong palag kasi yung budget natin, hati. At least, yung focus ng Amerika, let's say Dami na nyo ng homeless na sakop pa kayo. Oo, no? diba? Sama Oh, na nun. di ba? At least, Sana yun, no? mamimili ka na ng isa eh. Oh. Iligtas natin yung budget ng ano, Oo. defense. Bigay natin sa tao lahat. Tulungan natin lahat na mahihirap kahit yung iba dyan na homeless, kasalanan nila kung ba't sila homeless. O dito natin lagay yung pera natin at ano mangyayari. Seguridad ng bansa. Oo, buong bansa yung ganun din naman eh. Kumbaga, ang punto lang is para din sa buong bansa, para din sa mga tao ng lugar na yun. Lugar na yun. Oh. Lahat Kasi ganun din yun eh. makikinabang. Oo, lahat din makikinabang. Let's say, sige, binigay natin sa lahat ng karamihan ng budget natin na punta para sa pagtulong. O wala tayong poverty. Pero pagka naman may gantong klase ng gera na nangyari, wala tayong pandepensa. Totoo. Para sa tao ba 'yun? Or hayaan na natin sila. Ganun talaga eh. Sakop. Ganun talaga. Kumbaga, lang, no? hayaan na natin yung mga ibang tao natin, ganun talaga eh. Mm. Pero dito natin lagay yung ano para sa tao. Ganun din. Para sa bayan. Oo, Win-win ganun din eh. yan. 50-50. Parehas din eh, para sa bayan. Balance lang. Oh. Mm. Kaya nga may budget on defense. Oo. Yun na lang din yun. Actually, sa akin, di sa pag-ano, sabihin na natin maraming mahihirap. Minsan karamihan naman na mahihirap, kasalanan din nila kung ba't sila mahirap. Pangit man sabihin. Mm. Kahit sa Pilipinas, sabi nga nila, if you're born poor, hindi mo, kumbaga, pag pinanganak ka mo mahirap, hindi mo pwedeng isisi sa iba pag namatay ka mahirap pa din. Kasi nasa sa tao yun eh. 'Di ba? Tsaka marami na nagpatunay ng ano, from slums to riches. Oo, 'di ba? Marami. Hindi lang ano, may mga buhay na patunay. Kaya hindi ako minsan sang-ayon. Hindi ko naman sinasabing totally Minsan hindi ako sang-ayon sa ano. Tayo nga na mga mahihirap, ganito ganyan. Mm. Oo, sige, tulungan na mahihirap. Pero at the same time, choice nyo yan eh. Mm. 'Di ba? Unang-una, sinasabi lang 'di ba karamihan ng pamilya sa Pilipinas, 'di ba? Wala namang magandang pinagkakabuhayan, puta mga anak ilan. Oh. Masasabi mo, pwede mo ba isisi sa gobyerno 'yun? 'Di ba kung mahirap kayo? Hindi lahat ha, hindi lahat. Di namin sinasabing lahat. Oo, ano lang. Kumbaga, Certain ano. kumbaga ang sinasabi lang namin dito, both sides may punto eh. Oo. Kumbaga, babalik lang tayo dun sa, sige, bigay natin yung, sige, wag lahat ng budget natin sa isang taon. Sige, i-ano natin sa mahihirap para wala tayong mahirap sa bansa natin. Pero wala naman kayong pandepensa. Tapos pagka nagkaputukan, sinakop kayo, oo nga, masaya yung buhay ng mga tao nyo. Nito lang, for nung habang wala pang gera. Habang wala pang gera, eto nagkagera, nasakop tayo. Hindi na rin masarap buhay nyo kasi nasakop tayo. 'Di ba? Ganun din 'yan eh.